Nag-uumpisa na po talaga ang Pasko po sa Pilipinas. Ay, naku, iba po talaga ang Pasko. Pag sineselebrate po sa Pilipinas, nakakamiss umuwi. Pero ngayon syempre para ma-relax naman po ako dahil naririnig ko po yung mga ibang kanta sa social media, yung mga ibang videos na Pasko na. Lalakad-lakad po muna ako. Tignan po natin sa mga daan-daan na napakarami pong berries po dito sa... Ay, nako. Namimiss ko lang Pilipinas. Mag-alis po muna ako ng homesickness. Mangharbat po tayo ng mga berries na mga dadaan po natin. Mga libre po yun. Ay sigla ng gabi, ang lahat ay kaisaya, nagluto. Ayan, Merry Christmas po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas. Siyempre tayo may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Ngayon magre-relax po ako dahil September 1, di po muna ako pupunta sa Cuba dahil naamoy ko na po yung mahangin eksakto, good time. Kasi umuwi ng hangin sa Pilipinas, yung mga bata magiging masaya na at magiging busy na po mga tao sa pamimili ng mga dekorasyon. Tara, samahan po ninyo ako mag-explore dito po sa paligid. Ano kayo, mag-plastic po ako. Ang daming tumutubong kabuti dito sa parking space. Hindi ko alam kung ano to, kung nakakain ba to. Imagine po ninyo kung gaano kalinis po rito. Parking space po yan. Ayon po sa akin na research, etong bunga daw po ng rose plant na to, nakakain daw po. Basta nakakain lang. Tingnan nga po natin. Ang dami bunga. Hindi ko naman po harbatin nga. Tignan na natin kung ano lasa. Parang mansanas siya, kaya lang lighter version. Hindi ko siya masyadong feel. Hindi ko din masana yung mga tao. Pero para po siyang mansanas na super mild, matabang. Pwede siyang gawing jam. Hindi mo na ngayon. I'd rather think about this matter. Ito po yung close-up yan. Ibang dami. Imagine po ninyo. Dito sa Finland, napakaraming makakain talaga. Dekorasyon lang po ito, fence. Dito lang po sa aming neighborhood. Nakakatawa pong marinig yung mga batang naglaro. Tignan niyo po yung Atkinson berry, yung puno. Napakaraming bunga. Sa likod ko po yun. Dito po sa Finland, tinitiran ko kahit saan ka magpunta, napakaraming mga chichibog. Ito po tinatawag na crab apple. Masarap po ito pagbawa ng Setyembre. Mamumula pa po ito. Pero katulad kong mga nakatira dito, hindi ito abot ng pamumula. Dami bunga. Tingnan po natin. Ito yung masarap. May paisa na konti pero masarap. Bubot pa. Tama-tama ito sa asin. Napaka-healthy po nitong crab apple na to. Kahit ako doon, medyo may hinog na. Ito po yung medyo may hinog-hinog. Wala ko ilang peraso. Para habang naglalakad ako, may energizer ako. Parang hindi ba tigre yung katawan ko. Energize. Ito matamis. Ayan. Imagine po ninyo, meron red currant dito. Look na. Sarap pa, dahil bunga. Ayun o. Grabe. Imagine po ninyo yung mga berries dito, di ba? Ito po sa tinitiran ko talaga. Napaka swerte ng mga tao.
Imagine po ninyo dito sa Finland, ano, kung gaano kayaman po yung kalikasan nila. Tapos napaka-perfect kasi andito additional, nagiging edgy yung country nila. Gano'n pa ako sa Madonna. Ayan, dito naman po, pag ginanyan po ninyo, napakaraming raspberry. Kahit saan po dito, no, sa paligid. Napakayaman po talaga ng kalikasan dito. Sarap. Ito yung kasarapan eh, kapag mag-autumn. Sarap na raspberry talaga. Dito kahit anong oras po, napaka-safe po maglakad. Huli na lang po ng ibon, katahimikan. Siyempre, yung exposure ko, hindi ko po masyadong binabalandra sa public. Siyempre, kailangan ipe-preserve. Kailangan may excitement, di ba? Huwag masyadong expose sa personal. Imagine po ninyo yung mga gandang datingan, di ba? Kung saan sumusuot sa gubat. Dapat lang naman kasi mga ganitong datingan na bumangis. Ang gubat lang talaga. Kaya lang, mawalan ako sasabihin. O di ba? Kapag lalakad talaga dito, walang makukuhaw. Ito po red currant. Dami. Pag inangat ko po yung mga sanga yun, dami po yun. Grabe. Doon po may mansanas, kaya lang nasa loob ng yard. Hindi po ako makakapasok. Bakit? Kasi bukas yung pinto ng bahay. Yung iba po kinakain po ito. Kaya lang ano po ito, makakalasing. Saka pag sobrang kinain po ninyo, nakakahilo. Ito kahit yung berry. Pero ginagawa po ito dyan. Grabe, this year po talagang sobra-sobra. Ayan po sa taas, napakarami. Dito po sa daanan, pagtas, tumingin po kayo sa gubat. O di ba, makikita nyo po yung mga berries. Siyempre, di naman ako ano dyan, sasampa dyan. Di naman ako mukhang ano tawag dito, na sangkab sa pagkuha ng prutas. Yung mga tao kasi wala, yari sa akin. At syempre dito kapag mabait ka, maraming taong magmamahal sa iyo. Respeto nyo lang po yung private life nila. Wag po kayo masyadong chismosa ng mga Mauritis na ay nako, nakangatalang mga langalan. Marami po sa inyong titingin po dito. Mararamdaman po ninyo kapag naghihikahos na. Kasi dito hindi naman po sila nagko-complain. Ano naman itong ginawa ng Finnish mother ko dito? Ilipat na naman itong mga halaman ng mga parang furniture. Ay, sa isang summer season yata, naka-10 lipat. Okay lang yun. Siya maligaya, siya naman nahihirapan. Hindi pa sila humingi ng tulong kasi gusto po nila na exercise po yung makasukasuan po nila. Hindi yung nako, may rayuma na yata ako, naku po, hindi ko na kaya maglakad. Hindi po sila mga drama-drama. Ito po kasi, hanggat kaya po nila, ginagawa po talaga nila. Hindi po sila basta-basta humihingi ng tulong. Maliban na lang talaga, talagang hirap na silang kumilos. Dali, yung gooseberry ng Finnish mother ko na, ano niya na lahat. Ano niya na lahat. Ayan, ayan po yung itsura ko. Kapag walang filter, natural light. O, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, eh. Di ba? Sarap. Sarap itong gooseberry talaga, matamis. Kapag ganitong mga mansanas po, wala pong thrill sa akin. Mas gusto po talaga yung pinipita sa puno. Ibibigay po sa kanya.
Ayan. O, diba? Sa paglalakad natin, pagdating po dito sa aking Finnish mother, ang dami pong makakain. May salmon, may lemon sauce. Sarap naman. Ayan, diba? Mabubusog na naman po ang aking bahay kanin. Kaya po mga kababayan, diba? Hindi ko po masyadong inabangan ng video ngayon dahil bukas po, mas maganda. In-invite po ako ng mga kaibigan ko po dun sa bahay po nila sa isang, basta bukas, isusurprise ako po kayo. Manoorin nyo po bukas yung aking surprise dahil pupunta po tayo sa lugar na maganda, na siguradong mag-i-enjoy kayo. Nililiba ko po muna ngayon yung sarili ko dahil Berna, September 1st sa 1st of September, kaya kailangan magpaalis po ng homesickness. Pag tumutugtog po yung mga Pasko sa mga Paskong memes na nakita ko po sa Facebook at YouTube po. Siyempre nakakalungkot pero kailangan po talagang lumaban po pag nasa abroad. Paano po? Maraming salamat po sa inyo oras sa ilan sa pinilang alakbay. Mahalin po ninyo ang pamilya po ninyo, lalo na po yung mga kababayan po natin nasa Pilipinas. Napakaswerte niyo po dahil kahit anong oras may makakausap po kayo. Tama po. Dito po sa abroad kami po kumikita po ng pera. Pero yung buhay po namin hindi po araw-araw masaya. Kami po ay nananabik po. Makapiling po lagi ang aming mahal sa buhay. Pasensya na po. Ano po ba? Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi. Magandang araw. Laban na!